Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw i-unbox natin yung Tecno Spark 30. So nandito sa atin ngayon yung Transformers Edition. Specifically ito yung Bumblebee Edition. So kung mahilig kayo sa Transformers, sigurado magugustuhan niyo yung cellphone na to. And natutuwa lang ako dito kasi bihira lang naman maglabas ng mga parang limited edition or mga special edition lalo na sa mga budget phones. So yes mga kaboom, tama yung narinig mo, budget phone lang itong Tecno Spark 30 and currently nagkakahalaga siya ng 5,599 pesos. And makikita nyo din dito, pinag-effortan din siya ni Tecno, hindi yung may masabi lang na special edition. So meron siyang poster-like cover. Then dito sa harap is meron tayo ditong Autobots logo, which pag inopen natin is marireveal na dito sa loob yung another Autobot logo pero this time color yellow, and nandyan na rin si Bumblebee. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit papano pinag-effortan siya ni Tecno, unlike ng mga ibang budget phones or kahit nga mid-range phones na na-open natin na outside cover lang yung special, then pag inopen nyo, wala namang bago sa loob. So dito sa Bumblebee mini box, makikita natin yung kanyang case and documentations. So nung nakita ko tong case, akala ko walang special sa kanya, pero pag tinignan nyo na mabuti, meron siya dito sa gilid na Bumblebee text. Then yung mga lines mareremind kayo sa design ng Chevrolet Camaro, which doon nagtatransform itong si Bumblebee. Next naman, makikita na natin dito yung mismong Tecno Spark 30 na color yellow din yung harap. And nung first time ko siya nakita, lalo na yung likod, napawaw ako kasi ayan grabe, ang ganda. As expected, yung design niya is again Chevrolet Camaro. And once na natanggal ko din yung sticker niya sa likod, is na-reveal na yung Autobot logo niya. Black, yellow, and silver yung kanyang color scheme. Then, ang maganda dito sa design, nagmumukha siyang payat, no? Kasi may dalawang lines dito sa kanyang sides. And pag tinitigan nyo lang ng mabuti, is may pagka-textured din yung kanyang design. Tapos yung black is carbon, pare. Yun nga lang, pagdating sa kanyang charging brick at yung USB Type-C cable niya, normal lang. Sana may mga stickers man lang nakasama, no? Para kahit papano may collectible. Now, nung inopen ko yung phone is color yellow Autobot design yung ating wallpaper dito. Tapos yung sides niya, ginawa siyang parang parallel dito sa design sa likod. So meron siyang dalawang black bars. And yung ibang icons dito color yellow din. And kung hindi mo trip yung default na wallpaper, may mga pre-install din dito na Bumblebee and Optimus Prime wallpapers na pwede nyong gamitin. Personally ako, ito yung pinakagusto kong wallpaper. Then tinanggal ko na lang yung mga ibang widgets para ma-highlight yung mismong wallpaper. Anyway, for now, tignan muna natin yung specs ng phone na to. So unboxing lang naman muna to and first impression. So hindi muna tayo maglalaro. So meron tayo ditong chipset na Helio G91. Meron siyang 8GB na RAM and up to another 8GB na virtual RAM. Nakalagay dito is meron siyang 64 megapixels na main camera, pero don't get your hopes high kasi alam naman natin budget phone to. Meron siyang 13 megapixel na front camera and 5,000 mAh na battery capacity. Good thing din kasi at least 1080p na yung ating display. Usually yung mga nabibili natin sa gantong price is 720 pa rin yung display. Pagdating naman sa refresh rate is umaabot lang siya ng 90Hz, which is para sa akin mas better kaysa naman may 120Hz pero hindi naman niya nare-reach. Pero of course, kung gusto niyo ng mas mataas na refresh rate, may mga other budget phone options pa rin naman kayo. And pagdating naman sa special features, andito pa rin yung mga usual nating nakikita sa Infinix, Itel, and Tecno. Kagaya na lang nitong dynamic port. Which ang nangyayari dito, humahaba yung notch niya sa harap every time na may notification, pag nagcha-charge ka, or pag nagvo-voice record ka. Personally, para sa akin, sobrang solid na special edition tong phone. Yun nga lang sa specs, medyo, and also yung case, yun yung parang pinaka, di ko nagustuhan dito nakasama kasi napakahirap niyang ipasok and napakahirap niyang tanggalin. Ayan sa pagpasok pa lang, ang hirap. Parang magagasgasan yung phone kasi napakatigas and napaka-fit niya. Ba't parang ang pangit pakinggan? So ito yung tsura niya once na nakabit na natin yung case. So transparent siya, so ma-highlight yung ating Bumblebee design cover dito sa likod. Yun nga lang, hindi siya super comfortable gamitin at hawakan kasi ayan makikita nyo dito, parang may sobra ng konti yung ating case. Kaya pag nagpipindot kayo dito ng button, parang medyo mahirap kasi ang napipindot nyo yung mismong case. And also, problema nyo na naman, once na gusto nyo magpalit ng case, problema nyo na naman kung paano nyo to tatanggalin.